Karong adlaw atong padayonon ang atong sermon series which is nag-focus kita in the book of Acts. And kung namoy mga Biblia, open it with me in Acts chapter 2 verses 1 to 47. Acts chapter 2 verses 1 to 47. Ako lang basahon ang verses 37 to 47. And ako kining basahon sa NASB 1995 edition. Ingon niya, "Now when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, 'Brethren, what shall we do?' Peter said to them, 'Repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and your children and for all who are far off, as many as the Lord our God will call to himself.' And with many others words he solemnly testified and kept on exhorting them, saying, 'Be saved from this perverse generation.' So then those who had received the word were baptized, and that day there were added about 3,000 souls. They were continually devoting themselves to the apostle teaching and to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. Everyone kept feeling sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. And all those who had believed were together and had all things in common. And they began selling their property and possession and were sharing them with all as anyone might have need. Day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved." Ang Ginoo magpadayon, magpanalangin sa iyang pulong. Atong na witness diri or atong nakita mao ang resulta sa gahom sa balaang espiritu na nagapamuhat sa kinabuhi sa mga disciples, ilabi na sa kinabuhi ni Pedro. In Acts chapter 2, diri na record ang fulfillment sa gipromesa sa giingon ni Kristo ngadto sa mga disciples nga mabasa nato sa Luke 24:49 and Acts 1:4. Siguro makapangutana kita, why is it that Jesus instructed his disciples nga magpabilin sa Jerusalem aron sa pag-pour out sa balaang espiritu? Well, naay tulo ka rason nganong si Jesus iyang gi-instruct iyang mga disciples nga magpabilin sa Jerusalem. Una is for fulfillment sa promise. Si Jesus daan na nag-promise sa ilaha mahitungod sa balaang espiritu, o kining balaang espiritu crucial kini sa redemptive nga plano sa Dios sa katawhan. Pangalawa is for empowerment for mission. Ang mga disciples need sa gahom sa balaang espiritu aron mahimo silang effective nga mga witnesses tungod nga ang balaang espiritu mo'y mohatag kanila og courage, mohatag sila wisdom aron madala nila kini sa pag-share sa pulong sa Ginoo. And the third reason why Jesus instructed his disciple to remain in Jerusalem, it is because of the timing of Pentecost. Nahitabo ang pag-pour out sa balaang espiritu at the day of Pentecost. Kung muisgot kitag Pentecost, originally nag-refer kini sa usa ka fiesta nga ginahimo sa mga Jewish people, also known as the Feast of Weeks. Celebrate kini nila na fiesta human sa 50 days sa ilang pagsaulog sa Passover. Well, kung basahon ninyong ang inyong Bible, daghan kayo nagfiesta nga ginahimo ang mga Jewish. Og kini nga fiesta was the most crowded in Jerusalem, og most attended nga activity nga ginahimo sa Jerusalem.
gitugutan sa Ginoo or gi-instruct ni Jesus ay iyahang mga disciples nga magpabilin sa Jerusalem aron ang mga Jewish people ilang masaksihan kung unsa ang gahom sa balaang espiritu o kung paunsa kini mamuhat ngadto sa mga disciples ni Kristo. But pasabot, it was God's perfect timing nganong gipahulat ni Kristo kining mga disciples niya diha sa Jerusalem. And during sa pag-pour out sa balaang espiritu sa the day of Pentecost, nahitabo kining ginatawag nato nga speaking in tongues. Mao kini ang usa ka ability to speak in a different languages which allowed them to communicate the wonders of God to people from various nations who were in Jerusalem. Mao nang katong mga tao, katong mga Jewish people nga naa sa Jerusalem, nakadungog sila sa sarili nila nga lingwahe. Each person heard the message in their native language which na-amaze sila niini. Mao kini ang gahom sa balaang espiritu that works in the life of disciples. Ni gani tungod sa gahom sa balaang espiritu na nag-work sa kinabuhi sa mga disciples, on the day of Pentecost, 3,000 believed in Jesus and were baptized. Human nga nadungog nila ang sermon ni Peter. Kumbaga usa kini kadakong significant nga moment for early church as this mga Jewish convert become a new form Christian community. No, dili nato makita nga grabe ang pag-spread sa mensahe sa Dios sa mga Jewish nga mga people. That is why ang mensahe sa Dios nga kung iga-share sa inyo ha karong kabuntagon kay the power of the Holy Spirit for mission. Ang gahom sa balaang espiritu diha sa pagbuhat nato sa misyonohon. Ang pangutana is that unsa ang gipakita nga gahom sa balaang espiritu in the life of the disciples. No, unsa man toy mga gahom nga gipakita sa balaang espiritu, dili lang sa kinabuhi sa mga disciples, but sa mga Jewish as well. Una, boldness in proclamation of the gospel. Makita nato na tungod sa gahom sa balaang espiritu, kining mga disciples nagkaroon og kaisog sa pagproclaim sa gospel. Well, part sa pagbuhat gayod sa misyonohon na buluhaton, mao jud ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Di jud ni mawala. Every time we make a mission work, naa jud ning kaning magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mo nang kung nakahinomdom mo during sa ato ang crusade sa Duhali, part gayod ang ato ang evangelist sa pagwali aron ang mga tao masabtan gayud nila kung unsa jud ang plano sa Dios ngadto sa ilahang kinabuhi. Parte gayod ang pagsulti sa pulong sa Dios aron ang tao makabalo sila kung unsa ka importante ang pagbiya diha sa sala. In Acts 2:14-15 says, "But Peter, taking his stands with the other 11, raised his voice and declared to them, 'Men of Judea and all of you who live in Jerusalem, know this and pay attention to my words, for these people are not drunk as you assume, since it is only the third hour of the day.'" Sa uban nga translation, alas 9 pa sa buntag. Ang tanaw sa mga Jewish nga mga tao sa ilahan nangahubog naman siguro ni, but si Peter ni tindog aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Among sa 11 na mga disciple ni Kristo, si Peter na mo'y nitindog og nag-raise sa iyang voice and began to preach the word of God. Peter's sermon is recorded to be evidence for him that he was thoroughly recovered from his fall. Kung naalala ninyo, mao ni si Pedro katong nag-deny 3 times kang Kristo. But now makita nato nga siya naikaisog sa pag-preach sa gospel. Peter, by standing up, iyang gipakita nga wa siya nakainom, but he was filled with the Holy Spirit. He was bold, forward, and passionate, and he rose now aron i-defend niya ang mga apostles ni Kristo.
Mao kani ang moment kung asa siya nagwali sa kamatuoran ngadto sa mga tao nga nag-assemble tungod sa curiosity. Makita nato nga naidakong kabaguuhan sa kinabuhi ni Pedro. The Holy Spirit transformed Peter's life and God's plan moved forward in more amazing way. Si Peter, usara siya ka-ordinary nga tao, transformed by God, pinaagi sa balaang espiritu nga nagapamuhat sa iyahang kinabuhi. Mga igsoon, ang kinabuhi ni Pedro, simple ra kayo siya. Siya ang tao nga dili educated or dili dato. Peter was an ordinary man who knew his weaknesses, but he yielded to the Spirit transforming power to do whatever Jesus wanted him to be. Gihimo sa Diyos si Pedro nga loyal, open-hearted, and verbally gifted. Verbally gifted. Kabalo mo si Peter, sama sa kong giingon sa inyo before, si Peter na ani kaning, kano nag-istorya lang, gubula ang bagay-istorya lang, wala gahuna-huna. Pero sa kini nga panahon, he was a verbally gifted. Mga igsoon, our willingness to let the Spirit control and transform us requires us to recognize that we are weak na wala jud day mahimo kung wala ang gahom sa balaang espiritu. And in order for us to speak with authority, we must let the voice of God flow through us as we navigate the ministry. Let us allow the Holy Spirit na masabtan nato ang iyang pulong o kining pulong sa Dios pagagamiton sa balaang espiritu nga mo convict sa usa ka tawo. Mo nang importante gayud na sa atong paghimo sa misyonhon nga buluhaton mao pod ang atong kahibalo sa bahin sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man, it is because proclaiming the gospel with boldness is a powerful calling. Na ubang mga tao nga di na nako kinahanglan magtuon sa pulong sa Ginoo kay naa naman ang balaang espiritu. Well, I tell you the truth. The disciples spent approximately 3 years with Jesus during his earthly ministry. Og during kining tulo ka tuig, si Jesus ditudlo kanila, nagprepared kanila para sa misyonhon nga buluhaton. Mao pod kini ang panahon that Jesus instructed them bahin sa pulong sa Ginoo ug bahin sa kung unsa kaimportante ang mga tao didto sa iyahang gingharian. Buot pasabot na si Jesus nahimo nilang magtutudlo sulod sa almost tulo ka tuig. Nganong kanunay nako ginahatagan og importansya kining pulong sa Ginoo? It is because unsa may i-present nato kung wala tay natun-an. Mao nang dapat ang atong kahibalo bahin sa pulong sa Ginoo ug ang gahom sa balaang espiritu anaa gayud kini kanato. It is because the Holy Spirit maoy mo equip kanato, maoy mo hatag kanato og courage, wisdom aron mahimo kitang effective sa pag-share sa gospel. Ang balaang espiritu mo'y mohatag kanimo og tama nga words. Remember, si Jesus nagpromise na ang balaang espiritu mo'y mutudlo kanato ug mo remind kanato bahin sa iyahang pulong. O pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, wala rata mo share sa gospel apan nagparticipate pud kita sa buluhaton diha sa missionhon. Og once nga nag-participate na gani kita sa buluhaton sa missionhon, wala rata mo share sa gospel apan ato pong ginadala ang mga tao dito balik sa Dios. Just step out in faith and let the Holy Spirit na muoy mohatag kanimo og kaisog. He will lead you. He will speak through you. Aron ang mga tao ilang masabdan kung unsa jud ang kabubuton sa Ginoo. Hinumduman nato kanunay na ang atong role isip mga anak sa Dios mao ang pagtuon sa pulong sa Ginoo ug i-present kini sa katawhan. Apan ang mohatag kanato og courage, boldness to proclaim mao ang balaang espiritu. Buot pasabot, ang role lang jud nato mao ang pag-present sa gospel tungod kay ang balaang espiritu mao na may convict sa tao. Hinumduman nato kanunay na ang pulong sa Ginoo na kini gahom.
And when we speak the words of God that inspired by the Holy Spirit, we are participating in God's work, encouraging others and pointing them balik diha sa Ginoo. Secondly, unsa man ang gahom magipakita sa balaang espiritu mao kining conviction of sin and mass conversion. Dili lang kay ang balaang espiritu naghatag og boldness sa pag-share sa gospel, apan ang balaang espiritu mo convict pud kini sa usa ka tawo. Verse 37 to 38 ingon niya, when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Brethren, what shall we do?" Peter said to them, "Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Mao kini ang resulta sa pagwali ni Pedro. Mao kini ang resulta sa gahom sa balaang espiritu na naghatag og kaisog kang Pedro sa pagwali bahin sa kaluwasan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan. Nigani tungod sa kaisog nga gihatag sa balaang espiritu kang Pedro, ang tao na mismo nangutana, what shall we do? In response to this, unsa may buhaton namo? Tungod sa boldness sa pagwali ni Pedro, they asked Peter kung unsa ang ilahang buhaton. You know what? Manifestation kini na ang ilahang kasing-kasing na convict na sa balaang espiritu. Especially sa ilang involvement in Jesus' crucifixion. Ilang nadungog si Pedro nagwali bahin sa promesa nga mao si Hesukristo, pero ila kining gi-reject ug ila pinigilansang sa krus. Yet God had raised him from the dead and exalted as Lord and Christ. Ang pangutana about what shall we do, nagpakita lang kini that a heart that's been pierced by the truth is ready for transformation. When people ask the disciples, what shall we do? Implies kini that when God is working on someone's heart, they want to come to Him. But pasabot, gusto na sila mobalik diha sa Dios, calling them to repent kung ang kasing-kasing na gani sa tao mabuksa na tungod sa pulong na imong gitanom, mga igsoon manifestation ka nang ang balaang espiritu naga-convict sa tao. If you call yourself as a Christian, ug naari gamay nga porsyento or very little desires nga dili kita excited sa pag-share sa gospel, then this is the time that we need to evaluate ourselves. Tungod ang matag-usa kanato gihimo kitang instrumento sa Dios so that other people will be reconciled diha sa Dios. Kinahanglan lang jud nato himuon ang ato ang parte pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. And when we share the gospel, timan ininyo nga dili nato kinahanglan i-pressure or i-manipulate ang tao. We simply need to be faithful in presenting the truth. And when the Spirit convicts the heart, the person will lead to true repentance. Sabon ako, ang ato ang role mao ang pag-present, ang mo convict sa tao, dili nato trabaho kini sa balaang espiritu. Remember, it's not by our own strength or eloquence that aron matandog nato ang kasing-kasing sa tao, but through the Spirit who works within us. Dili pod kita ang maka-change or makausab sa kinabuhi sa tao. We cannot change people. Dili nato mabago ang batasan sa tao. Apan pwede kitang mahimong instrument aron ang tao mabalik diha sa Ginoo. In other words, instrument radyod kita sa Dios na mao'y nagahatag kanato og kaisog sa pagsangyaw sa pulong. Sama nga ang mga early Christians or early mga disciples, they prayed for boldness. Kita pod, pwede pod nato kini himuon aron gamiton kita sa Dios pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Thirdly, unsa man ning gipakita nga gahom sa balaang espiritu,
Mao kining formation of a spirit-filled community. Tungod sa gahom sa balaang espiritu, ang mga tao na lahi-lahi og lingwahe nakadungog sa pulong sa Dios. Og tungod niya na ang pulong na ilang nadungog, the Holy Spirit convict and lead them to repentance. Human niya na the Holy Spirit nagpadayon nga nagapamuhat sa ilahang kinabuhi. Mao tong uban na gani nga mga Kristohanon ila nagibaligya ang ilang mga kabtangan, no? Para matabangan pud nila ang uban. Verse 42 to 47 to 46. Ingon niya, day by day continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Mga igsoon, maugay kini ang tinguha sa Dios na magkaroon og bunga ang atong pag-ila diha sa Dios. Tinguha gayod sa Dios nga dili lang takutob mudawat kaniya kundi ang tinguha gayod sa Dios sa matag usa kanato mao nga naay bunga nga makita kanato. When Jesus gave the Great Commission, He called us to share His message og mohimo og disciples sa tibuok kalibutan. Tandaan nato na dili kini sugo lang kundi usa kini ka invitation sa matag usa kanato nga ma-participate kita sa transformative work of the gospel. Ug bilang sumulunod ni Kristo, nagatuo gayud kita nga ang tinuod nga freedom makuha lang nato kini kang Kristo. Kita nga mga sumulunod ni Kristo, ang tinuod nga freedom makuha lang nato kini kung anaa kita kang Kristo. O kung dalhon nato kining mga tawhana balik diha sa Dios, we are offering them a relationship that leads to forgiveness, healing, purpose, and eternal life. The gospel frees people from burdens that no human strength can bear, like guilt, shame, o mga pressures sa kinabuhi. O kung ato na ganing i-reach ang ato ang community, atong gina-fulfill ang ato ang calling bilang usa ka ambassador ni Kristo. You know what? Most of the time, makita na to ang problema. Usahay mulingi ta sa atong katapad, problema atong makita. Lingi ado imong katapad, yung problema ba na imong makita? Most of the time, problema ang ato ang makita. Mutanaw ta sa ato ang social media, problema atong makita. Usahay mo tanaw ta sa mga platform, sa ato ang mga social media, toxic ang atong makita. Mutanaw tag balita, problema po datong makita. Nigani karon lang naana po'y bagyo nga sige uros-uros sa ato ang nasod Pilipinas. We see the physical problems sa kalibutan. Makita na to ang kagubot, gyera, kagutom og uban pa. Pero usahay dili na to makita kung unsa jud ang needs sa katawhan. You know what? The greatest problem na atong ginatubang karon actually dili ang physical na problem, kung dili mao ang spiritual na problem. Daghan pagkaayog mga tao karon nga gigamhan sa sala, wala gihapoy freedom, and these are the people who live continually in sin. These people are unloving, selfish, harmful to others, dishonest, greed, and live in immorality and addiction. In fact, the Bible teaches us that we all have sinned and fall short of God's glory. And suppose mao kini ang dakong problema that as a church atong hatagan og dakong pagtagad. Kinahanglan nato or kinahanglan nila mahibaluan na ma-experience nila ang tinuod na kagawasan. Dapat nilang mahibaluan kung unsa jud ang pinaka-need nila sa ilahang kinabuhi.
Siguro they may try to fill their lives with temporary pleasures, success, or approval, but still find themselves feeling empty or disconnected. Usahay maghimo na lang sila mga butang para tabunan nila kung unsa joy kunohay needs nila. Pero at the end of the day, makita gihapon nila ilang kaugalingon nga empty. Ang dako na isyu nga ginatubang sa tao karon dili ang problema but their absence of their relationship with Jesus. Na mao'y naga-provide og strength, healing, hope, and eternal life. Mga igsoon, if we neglect our community needs, we miss the heart of Christ's mission. Kini nga neglect can be seen as our greatest failure because it directly contradicts the command to witness as a representative of Christ's love. Tandaan na to, representative kita ni Kristo din sa kalibutan. Representative kita ni Kristo ni ining kalibutan. And without knowing Jesus, people may continually struggle with question, purpose sa kinabuhi, usahay, identity. Na yung mga tao karon malibog, unsa ba jud ko, lalaki, babae? Unless nga dili nila masabdan or dili nila mahibaluan kung si Kristo sa ilang kinabuhi, they may continually mag-question sa ilang kaugalingon. But knowing Christ brings true transformation sa ilang kinabuhi. So the ultimate needs sa katawhan dili lang para masolusyonan ang mga problema, but for spiritual renewal and fulfillment nga makita lang nato kung musunod kita kang Kristo. Mga igsoon, they need Jesus and they need ang gahom sa balaang Espiritu. Therefore, let's open ourselves fully to God's work ug tugutan nato nga ang Dios na mahimo kitang instrument of His grace and love. Usahay intimidating baya mag-share sa gospel. Usahay maka-feel kita nga di man ko equip para musulti ni ana. We feel na dili kita equip or we don't have the right words or action. Usahay makauna-una tawa man ako nag-ieskwelahan sa Bible School but isuon man ana to. Remember the transformative power of the Holy Spirit. Dili kini mo gikan kanato but it comes from the Holy Spirit. Ang atong role simple lang kaayo. Just be willing and available na labi na sa buluhaton sa misyon. Hinumduman nato kanunay, He is faithful to complete the good work He has begun in us and through us. Maigsoon ako ang Kristo, be willing to be used by God. Be willing to be an instrument that other people would experience the love of Christ. Ato lang yun buhaton ang atong role. Tungod ang balaang Espiritu mao nay mohatag natog boldness in proclaiming the gospel. And He will convict the people of their sins. Ug ang balaang Espiritu mao nay mamuhat sa ilahang kinabuhi. In other words, mo tanom lang yun ta. Ang balaang Espiritu na mo ay magbisbis ni ana sa ilaha. Before I end this sermon, I will share to you a real story. I don't know if siguro ang uban sa inyo nakadungog ni ini. In 1940, Professor J. Edwin Orr of Wheaton University led a group of theology student to England. Mga Bible school student ni sila. Kung asa ilang gibisitahan ang nahitabo na Great Revival. Kining si Dr. Orr, iyang gidala ang iyang mga student on a field trip sa usa ka famous historical site. Usa sa ilang giadtuan mao ang Epworth Rectory, kanang building, Epworth Rectory. Now serve as a Methodist museum, but it was actually balay ni John Wesley. The famous, kini si John Wesley, famous ni siya nga reformer who led a wave of spiritual renewal in the 70s o founded ni siya nag-founded sa kini gitawag ato nga Methodist movement.
Kini si John Wesley as a man of prayer, kanunay siya naga-intercede sa pag-ampo. This man knelt for hours in prayer each day, crying out for revival. Grabe ang kasing-kasing ni John Wesley. Inoras ang pag-ampo. Pila ka oras na nag-aampo? Inoras siya nag-aampo para lang sa revival. O gitudlo ni Dr. Orr kung asa dapit sa carpet na kining si John Wesley nag-aampo each day crying out for revival. So sa pagsunod nila sa kwarto gitudlo ni Dr. Orr mao kana ang ginaludahan ni John Wesley. O pagkahuman sa maong tour, ang mga student hinay-hinay na nibalik sa maong bus. And after counting them, Orr noticed nga nahiusa ka student nga missing. Wala sa bus. He returned to the house ug nakita niya ang maong student in John Wesley's bedroom na nagluhod kung asa si John Wesley nagaluhod kanunay na nagaampo for revival. Nakita niya katong estudyante nga nagaluhod dito sa giludhan ni John Wesley. Nasakpan niya ang maong student nga nagaampo og nagahangyo og sa iyang pagampo ang iyahang iingon, "Do it again, Lord, do it again, and would you do it again with me?" Og sa kini nga moment, Dr. Orr iyang gipikpik ang abaga sa maong student, ingon niya, "Son, it's time to live." Ang imong kauban na ana sa bus. Ug ang maong student hinay-hinay na nitindog. Ug kabalo mo kita nga student, mao na siya si Billy Graham. Si Billy Graham nga nahimong great evangelist sa Amerika. Not just in America, but sa tibuok kalibutan. Mga igsoon, we need to remember we serve a God who is powerful enough to do it again. A God nga wala ay gilaing gihuna-huna kung dili maulang jud ang pagluwas sa kalibutan. Tandaan nato nga kung gihimo man gani sa Dios kato didto sa kinabuhi nila Peter, pwede pod himuon sa Dios kato ngadto sa atong kinabuhi. Kung nahimo sa Dios nga gamiton si John Wesley, kung nahimo sa Dios nga gamiton si Billy Graham, o kung nahimo sa Dios nga gamiton si Peter, igsuon paggamiton pud ka sa Dios para sa iyang buluhaton. God will use you kung andam kang magpagamit diha sa Dios. Mga igsoon, I know that naapagihapon sa tuang family karon ang wala pa di saktong relasyon diha sa Ginoo. Hinumduman nato na ikaw nga nakadawat sa maong grasya sa Dios, naa kay dakong privilege na gamiton ka sa Ginoo so that your family makasinati pod og kaluwasan nga gikan sa Dios. Allow the Holy Spirit to work on you so that He will give you boldness in sharing the gospel ngadto sa ilaha. Sabon ako kung nahimo kini sa Dios ngadto kang Peter, kung nahimo sa Dios ngadto kang John Wesley, kung nahimo sa Dios ngadto kang Billy Graham, mahitabo pod kana sa ato kung willing kita magpagamit diha sa Dios. Requesting you to stand. Siguro ang uban ka nato karon na ay person sa atong huna-huna which is gusto nato sangyawan sa pulong sa Ginoo. And it is the time nga kita moampo sa Ginoo. Hangyoon nato ang Ginoo nga mamuhat sa atong kinabuhi sama nga ang Ginoo namuhat sa kinabuhi sa mga disciples. Let us pray. Lord, we thank you, O God, for your word this morning that remind us, Lord. Indeed, Father, wala gayud kami mahimo, Lord, kung wala ang imuhang tabang.
Lord, amo ang nasaksihan kung unsa ang gahom sa balaang espiritu nga namuhat, not just only in the life of the disciples, but even sa mga Jewish. Kami po, Lord, willing kami, Ginoo, nga imuhang pagagamiton. Lord, kung naghatag kag milagro, Ginoo, sa kinabuhi nila Peter, nila Bailey, ni John Wesley, kabalo kami, Lord, nga gamiton po nimo kami, Ginoo. Gahangyo kami, Lord, naa pa kami mga kauban sa among panimalay nga hangtod karon, Ginoo, maglisod kami sangyaw sa ila. That is why, oh God, we ask your power. Empower us, Lord. Give us the courage. Give us the boldness to share your word, oh God. Dili kini namo mahimo, Lord. Tabangi kami, Lord, na mabuhat namo ang role, which is maulan jud, Ginoo, ang pagtanom, ang pagpresent sa gospel sa ilaha, tungod kay ikaw na, Ginoo, mo convict sa ilahang kinabuhi. We do not know, Lord, kung kanusan mo sila sangyawan. Pero kami nagaampo, Lord, nga ang damang adaan, Ginoo, ang ilahang kasing-kasing. Open their heart, O God, aron, Lord, sa pagpresent na mo, Ginoo, sa gospel. They will come to repentance, Ginoo. Aron, Lord, dili lang kami makasinati sa kaluwasan, kundili, Ginoo, ang tibuok pod namong pamilya. It is our prayer and desire, Lord, nga dili lang kami mutungha ni ining simbahan. Dili lang among mga anak, kundi ang tibuok namong pamilya, Ginoo, ma-assure na mo diha sa imong tiilan. Lord, among ginatugyan ang tanan. Kabalo kami, Ginoo, nga kung kami willing nga mo paggamit diha kanimo, buhaton nimo, Ginoo, kung unsa ang dapat nimong ipabuhat sa matag usa kanamo. Help us also, Lord, na maging open kami sa paghimo sa imong buluhaton. Open our hearts and mind, O God, nga mahimo kaming ready kanunay sa mga panahon nga mo share sa imong gospel. Among ginatugyan ang tanan, in Jesus' name. Amen. Amen. Mayang buntag, God bless. At pwede na kita makalingkod.